Welcome to Donmar TV News Channel. Kinakailangan na maging alerto higit pa kumpara dito sa mga nakalipas na araw, Bombo Elmar, dahil mas malakas ang mga pag-ulan at hangin at unti-unti na yang magsisimula ngayong oras na ito. At titindi pa yan sa susunod na mga oras hanggang mamayang hapon dahil sa patuloy na paglapit nitong bagyong Odette sa landmass ng Mindanao. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, makikita sa ating satellite image na itong bagyong si Odette ay concentrated. Kung titingnan itong pinakang area na sirkulasyon ng bagyong Odette ay halos kasing laki o baka mas malaki pa dyan sa buong Mindanao, Bombo Elmar. Ganyan kalaki yung diametro ng naturang sama ng panahon na pumapalo ng nasa hanggang 700 to 800 kilometers ang kanyang diametro. Kung isasama mo pa itong outer rain band, Bombo Elmar, baka mahigit 1,000 kilometro ang laki nitong si bagyong Odette na ngayon ay nasa typhoon category at inaasahan na mananatili sa ganyang kalagayan bago ang kanyang landfall dito sa may parte ng Dinagat Island at Bukas Grande area. Yan ay sakop ng Caraga region kaya inaasahan mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi lamang malakas na hangin, kundi mga pagbaha. Posible, mamayang tanghali, mas matitindi pa yung mga pagbahang mararanasan dyan. Dahil ngayon ay nakataas na ang red warning alert sa naturang mga lugar. Sa kasalukuyan, mga kabombo, namataan ang sentro ng bagyong Odette sa layong 330 kilometro sa silangan ng Surigao City, dyan sa Surigao del Norte. Kumikilos ang bagyo ng 25 kilometro kada oras pakanluran, hilagang kanluran. Ito ay may lakas ngayon ng hangin na 150 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay 185 kilometers per hour. Magbabago man ang lakas nito ay mananatili pa rin dyan sa halos ganyang level, Bombo Elmar, bago yung kanyang landfall. Typhoon category pa rin na ito'y magla-landfall o direktang tatama sa lupa. He is saddened by the unexpected withdrawal of President Duterte from the 2022 Senate race. Sabi rito, nagpalabas mga kababayan ng statement si Bongbong Marcos mismo. After na yung mag-amo, si Bongo and si President Digong ay finally tumakbo patras. Kahit pinagsasalitaan ng masasama ng ating Pangulo si Bongbong Marcos, pero maganda pa rin yung sinasabi niya. After na yung ating Pangulo ay lumipad na rin. At kay Bongo, maganda pa rin yung sinasabi kahit na yung isa sa mga disqualification in cancellation petition na final. Sabi doon sa expose ni Marlica. Barkada niya, barkada ni Bongo. Mga kababayan, basahin ko po sa inyo mga kababayan itong news update dito published by the Philippine Daily Inquirer. Sabi dito, Presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. says the withdrawal of Senator Bongo from the presidential race signals the consolidation of administration forces to the Marcos-Duterte tandem. Diba? Positive yung pananaw ni Bongbong Marcos that it will be the Marcos-Duterte tandem yung mabibinipisyuhan nito, mga kababayan. Yan man talaga, siyempre, katandem yung anak. Kahit ayaw ng Pangulo, yun ang mangyayari. Kung siya ayaw, yung mga supporters of Bongo, alam man tumakbo kay Ping Lacson or kay Siyor, may nag-invite or kay Lomi or kay Pacman, di ba? So, parehas din yung pupunta nila, matatalo din.
kung halimbawa pupunta sila dito kay Bongbong Marcos, anyway, unifying presidency, Bongbong Marcos, at least yung isa-support nila, it's a wise decision mga kababayan. Yung isa-support nila, mananalo, hindi lang malaki yung tsansang manalo. Definitely pag hindi po biniktima ng makina, landslide yung win ni Bongbong Marcos po. So Marcos comments goes selfless gesture. Di ba? Hindi siya nagsalita ng kung ano-anong ikakasakit ng damdamin kahit biniktima siya mga kababayan itong. Di ba? Saying that the President's longtime aide clearly acted his part in strengthening those of us aligned with the Duterte administration. His withdrawal only mirrored his words as a true public servant. O, di ba? Ang gaganda ng mga sinasabi ni Bongbong Marcos. One who is willing to sacrifice his personal aspirations to serve a common purpose in a higher cause, a unified nation, sabi dito, crucial to the national interest. Doon siya kaagad sa healing. Ngayon niya pinapatulan yung mga patutsada ng ating Pangulo. Di ba? Marcos says he is saddened by the unexpected withdrawal of President Duterte from the 2022 Senate race. Marcos adds, he and the President's daughter will continue his legacy programs if they win in next year's national elections. Rest assured, Mr. President, sabi po ni Bongbong Marcos, your sacrifices for this country will not come to naught. Perfect. Ito ang mga statement na to, mga kababayan, ni Bongbong Marcos, para itong sampal na. Diba? Ang dating nito, sa totoo lang po, parang sampal, kambal na sampal sa ating Pangulo, Mr. Maravillas naman na niya. Hindi, iba man ako kaysa kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, unifying leader nga po. Ako po, observer. Analyst tayo. Di ba? Komentarista ako, observer. Kung ano nakikita natin, yun ang ibibigay ko sa inyo. O ngayon, tama yung sinasabi natin na sampal. Sampal po. Bakit? Ginawa na, mga kababayan, ginawa na ng masama si Bongbong Marcos, pero ano ang binalik niya? Kabutihan. So it is, a slap to the face of the President insofar as yung anong uri ng pagkatao yung Pangulo as compared to Bongbong Marcos. Makikita ninyo yung contrast nilang dalawa. Tama mali yung ating analysis. Di ba? Yung Pangulo, bira ng bira, si Bongbong. Is practicing, mga kababayan, yung turo sa, di ba? Turo ng ating Panginoon na pag binakto ka ng bato, batihuin mo ng tinapay. Yun ang pinapractice ni Bongbong Marcos. Maybe familiar siya doon or mga kababayan, because nagsawa na din siya hindi nagsawa, nasanay na rin lang siya, mga kababayan. Nasanay na siya na makarinig ng mga patutsada buong buhay niya. Hindi lang siya, the whole family niya po, yung mga Marcoses. Araw-araw binabato ng kung ano-ano mga akusasyon. Until today, hindi na niya po niya siniseryoso, hindi na niya pinapatulan. Ayas, mga kababayan.